30 milyong piso, iyon ang halaga ng lahat ng pinaghirapan ko sa buong buhay ko. Ang bahay na itinayo ko mula sa pawis at pangarap, ang talyer ng muebles na sumaksi sa bawat kalyo sa aking mga kamay, at ang perang inipon ko para sa kinabukasang inakala kong para sa kanya. 30 milyon. At sa isang pirma lang ng aking panulat, ipinamigay ko ang lahat. Hindi ko ito ipinagbili. Hindi ko ito isinangla. Ibinigay ko ito sa mga taong hindi niya inaasahan at tinanggalan ko siya ng lahat ng karapatan. Marahil ay iniisip ninyo, anong klaseng ama ang gagawa ng ganito sa sarili niyang anak? Anong klaseng halimaw ang wawasakin ng kinabukasan ng sarili niyang dugo? Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo kung bakit. Hilo, nagsimula ang lahat sa aking ika-63 kaarawan. Ang bahay ay puno ng mga tao pero ang puso ko ay hungkag. Ang mga tawanan ay pilit. Ang mga yakap ay malamig. Ang lahat ay isang palabas, isang tradisyon na matagal nang nawalan ng kaluluwa. Ang aking manugang na si Cynthia ay ngumingiti ng pagkatamis-tamis. Pero ang kanyang mga mata ay nangungusap ng pagkainip. At ang aking anak, ang aking bugtong na anak na si Leo, ay abala sa kanyang cellphone na para bang ang pagdalo sa kaarawan ng sarili niyang ama ay isang obligasyong kailangan na lamang tapusin. Dumating ang oras para hipan ang kandila. Isang kandila lang ang nasa cake. Simple lang. Isang simbolo ng isa na namang taon na lumipas. Habang nakatayo ako roon sa gitna ng kanilang mga peking awitan, sa gitna ng kanilang pagpapalakpak na walang buhay, narinig ko ito. Hindi ito sigaw, hindi ito mura, mas malala pa roon. Isang bulong na nagmula sa kaniyang bibig para sa kanyang asawa, ngunit sapat na para marinig ko. Sana, sabi niya, ito na ang huling kandila na hihipan niya, ang huling kandila. Sa isang iglap, ang ingay sa paligid ay nawala. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang tibok ng aking puso at ang mga salitang iyon, paulit-ulit, na parang isang sirang plaka, ang huling kandila. Iyon ba talaga ang hiling ng sarili kong anak para sa akin? Ang anak na binuhat ko sa aking mga balikat noong siya'y bata pa. Ang anak na tinuruan kong magbisikleta. Ang anak na inalagaan ko sa tuwing siya'y may lagnat. Ang anak na pinag-aral ko sa pinakamahusay na eskwelahan mula sa perang kinita ko sa pagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw. Ang lahat ng sakripisyo ko, ang lahat ng pangarap na isinantabi ko para sa kanya ay nauwi sa isang hiling. Ang hiling na sana'y mamatay na ako. Ang huling kandila. Hindi ako kumibo. Ngumiti lang ako. Isang ngiting puno ng sakit na ako lang ang nakakaalam. At hinipan ko ang kandila. Habang ang usok ay dahan-dahang pumapailan lang, naramdaman kong may namatay sa loob ko. Ang pag-asa. Ang pagmamahal ng isang ama na patuloy na umaasa na balang araw makikita ng kanyang anak ang kanyang halaga. Pagkatapos ng gabing iyon, habang nililigpit ko ang mga pinagkainan, tumunog ang aking cellphone. Isang mensahe mula kay Leo. Hindi man lang isang pasasalamat na mula sa puso, sa halip isang utos, isang paalala. Ba, salamat sa hapunan. Huwag mong kalimutan bayaran yung amilyar ng bahay, malapit na ang deadline. Walang pangangamusta, walang pag-aalala. Ang tanging halaga ko na lang sa kanya ay ang maging tagabayad ng mga obligasyon. Isa na lamang akong bangko, isang testamento na naglalakad na hinihintay na lang niyang pumirma sa kanyang katapusan. Doon ko napagtanto, wala nang dapat pang iligtas. Ang anak na pinalaki ko ay matagal nang wala. Ang kaharap ko ngayon ay isang estranghero na may kasakiman sa mga mata. Ngunit sa gabing iyon, sa gitna ng aking kalungkutan, isang apoy ang muling nagalab sa aking dibdib. Isang apoy na matagal nang natutulog. Ang mga salita niya ang naging gasera. Ang hiling niya ang nagbigay sa akin ng bagong layunin. Hiniling niya ang aking katapusan. Kaya't ibibigay ko sa kanya ang isang katapusan. Ang katapusan ng kanyang pagiging kampante. Ang katapusan ng kanyang pag-aakala na ang lahat ng pinaghirapan ko ay mapupunta sa kanya ng walang kahirap-hirap. Hindi ito paghihiganti. Hindi ako ganoong klaseng tao. Ito ay katarungan. Ito ay isang aral na tanging isang ama lamang ang makapagbibigay. Isang aral tungkol sa paggalang, tungkol sa utang na loob. Isang aral na matututunan lamang niya kapag naramdaman na niya ang pakiramdam ng wala.
Hindi niya alam, pero ang hiling niya sa aking kaarawan ay matutupad. Ngunit sa paraang hinding-hindi niya inaasahan. Dahil kinabukasan maiintindihan niya ang tunay na kahulugan ng isang hiling na natupad, hindi pa tapos ang lahat. Sa katunayan, dito pa lang nagsisimula ang tunay na kwento. Bago po tayo magpatuloy, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa aming channel. Pindutin nyo na rin po ang like button at mag-iwan ng komento kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito. Ang inyong suporta ay malaking tulong po para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga kwentong tulad nito. Maraming salamat po. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Paano ako makakatulog? Ang mga salita ng aking anak ay parang lason na gumagapang sa aking buong sistema na pinapatay ang bawat natitirang piraso ng aking pagmamahal. Nakahiga ako sa dilim, nakatitig sa kisame, habang ang tanging tunog na aking naririnig ay ang pag-agos ng mga alaala. Mga alaalang masaya na ngayon ay nagdudulot na lamang ng sakit. Naalala ko si Leo noong siya'y 5 taong gulang pa lamang. Isang batang lalaki na may malalaking mata at walang katapusang paghanga para sa kanyang ama. Tuwing hapon, pagkatapos ng klase, tatakbo siya papunta sa aking talyer. Aakyat siya sa isang maliit na bangko sa isang sulok at doon tahimik siyang manonood. Pinapanood niya ang bawat galaw ng aking mga kamay mula sa pagpapakinis ng kahoy hanggang sa paglalagay ng barnis. Minsan tinanong niya ako, "Tay, bakit po amoy matamis ang kahoy kapag kinakatam ninyo?" Habang nakangiti, ipinaliwanag ko sa kanya ang tungkol sa dagta ng nara at ang mga mata niya ay kumikinang sa tuwa. Para sa kanya, ako ang pinakamagaling na tao sa buong mundo. Isang taong kayang gawing magagandang silya at mesa ang simpleng piraso ng kahoy. Ang aking asawa si Isabel ay madalas na sumisilip sa pinto ng talyer. Natatawa niyang sinasabi, "Tomas, hayaan mo namang huminga ang bata, baka pati alikabok ng kahoy ay kabisaduhin na niyan." Pero si Leo ay hindi umaalis. Sasabihin niya, "Gusto ko pong matutong gumawa ng mga bagay katulad mo, tay." Ang mga alaalang iyon, ang mga iyon ang nagpapanatili sa aking pag-asa sa loob ng maraming taon. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang apoy ng paghanga sa kanyang mga mata ay unti-unting namatay. Nagsimula ito noong siya'y nag-high school. Ayaw na niyang pumunta sa talyer. Sabi niya, mabaho raw. Pinagtatawanan daw siya ng kanyang mga kaklase dahil ang tatay niya ay isang karpintero, isang manggagawa. Masakit. Sobrang sakit pakinggan pero hindi ko ipinakita. Tumangulang ako at sinabing, "Anak, walang trabahong dapat ikahiya basta't ito'y marangal." Hindi siya sumagot. 15 taon siya noon at mayroon ng ibang kislap sa kanyang mga mata, hindi na paghanga kundi hiya. At bago pa man lumala ang lahat, nagkasakit si Isabel. Cancer. Isang bagyo na bigla na lang dumating at sinira ang lahat. Sa loob ng maraming buwan, ang aming tahanan ay naging isang ospital. Naghahati kami sa pag-aalaga sa kanya pero habang tumatagal, si Leo ay unti-unting lumalayo. Sabi niya, hindi raw niya kayang makitang nanghihina ang kanyang ina. Pero alam ko, hindi niya kayang harapin ang takot na mawala ito. Nang gabing pumanaw si Isabel, hinawakan niya ang aking kamay. Mahina na ang kanyang boses, pero malinaw ang kanyang mga salita. "Tomas," sabi niya, "ipangako mo sa akin, huwag mong hahayaang baguhin sila ng pera. Kapag wala na ako, alagaan mo siya, kahit na masakit." Ipinangako ko. Iyon ang pinakamahirap na pangakong binitawan ko sa buong buhay ko. Sa libing, hindi umiyak si Leo. Nanatili siyang nakatayo, matigas na parang bato. Mula noon, isang pader na yelo ang nabuo sa pagitan namin. Hindi ito biglaan. Dahan-dahan, bawat araw, bawat taon, may isa na namang bloke ng yelo na nadadagdag. At dumating si Cynthia. Isang babaeng may ngiting anghel, ngunit may mga matang tila kinakalkula ang bawat galaw mo. Mula pa lang sa simula, alam kong siya ang magiging lamat sa aming pamilya, pero nanahimik ako dahil sa aking pangako kay Isabel. Dahil sa takot na lalo ko lang siyang itulak palayo. Ang resulta, ang mga pagbisita ay naging obligasyon na lang. Ang mga tawag ay para lamang humingi ng pabor at ang pagmamahal
ay naging isang transaksyon. Tay, kailangan kong iparenovate ang bahay, baka naman pwede mo kaming tulungan, mga 2 milyon siguro? Tay, gusto ni Cynthia ng bagong kotse, yung sa inyo luma na baka pwedeng sa amin na lang. At ang huli, ang pinakamasakit, isang araw kinausap niya ako. Te, sabi niya, para sa seguridad, para mas madali ang lahat. Bakit hindi mo na lang ilipat sa pangalan ko ang titulo ng bahay at lupa? Total, sa akin din naman mapupunta yan. Doon na ako sumabog. Hindi ako namamana, Leo, sagot ko. Gusto ko lang mabuhay ng payapa. Tumaas ang boses niya. Wala kang alam sa mga bagay-bagay ngayon, Tay. Para rin naman sa atin to. Sinagot ko siya, alam ko. Alam na alam ko kung paano gumagana ang kawalan ng utang na loob. Mula noon, hindi na niya ako tiningnan bilang isang ama. Isa na lang akong hadlang. Ang mga alaalang ito ang nagtulak sa akin na bumangon mula sa pagkakahiga, hating gabi na. Naglakad ako papunta sa aking maliit na opisina at pinuksan ang aking kahadeyero. Sa loob nito, naroon ang lahat, ang titulo ng bahay na nagkakahalaga ng 15 milyong piso, ang mga dokumento ng talyer na may halagang 10 milyon, at ang mga bankbook na may lamang 5 milyon, lahat nasa aking pangalan. Sa kabila ng lahat ng pangungulit nila, hindi ko ito ibinigay, hindi dahil sa pagdadamot, kundi dahil sa isang pakiramdam, isang kutob na hindi ko maipaliwanag. Na balang araw, kakailanganin ko ito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking labi. Sa loob ng maraming taon, pinaramdam nila sa akin na wala akong kontrol, na ako'y isang matandang naghihintay na lang ng kanyang oras. Ngunit ang katotohanan, hawak ko pala ang lahat. Inilabas ko ang lahat ng dokumento. Inilatag ko sa aking mesa, isa-isa kong tiningnan. Ang bawat piraso ng papel ay isang patak ng pawis, isang gabing walang tulog, isang pangarap na binuo. At sa sandaling iyon, alam ko na ang aking gagawin. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, tinawagan ko si Attorney Cruz. Isang matalik na kaibigan mula pa noong kabataan, ang boses niya ay inaantok pa. Tomas, anong nangyari? Sumagot ako at ang aking boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ramon, dumating na ang panahon, sabi ko. Ngayon, magsisimula na akong muli. Kinabukasan, ang hangin ay may dalang kakaibang lamig o marahil ay nasa loob ko lang ang pakiramdam na iyon. Isinuot ko ang aking pinakamagandang polo, yung regalong barong Tagalog sa akin ni Isabel noong aming ika-30 anibersaryo. Naglakad ako papunta sa opisina ni Attorney Cruz. Hindi ako nagmadali. Bawat hakbang ko ay mabigat, ngunit may kasamang determinasyon. Alam kong ang gagawin ko ay magbabago sa takbo ng aming pamilya magpakailanman, pero alam ko rin na hindi ko na kayang manatiling isang manonood lamang sa sarili kong pagyurak. Ang opisina ni Ramon ay ganoon pa rin. Ang mga pader ay puno ng mga libro ng batas, ang amoy ay pinaghalong lumang papel at bagong timplang kape. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo at niyakap ako. Isang yakap na puno ng pagtataka, pagmamahal at pag-aalala. Tomas, kaibigan, sabi niya, na may malungkot na ngiti. Akala ko kinalimutan mo na ang mundo. Sumagot ako habang umuupo. Muntik na Ramon, pero ang mundo, hindi ako kinalimutan. Ilang minuto kaming natahimik. Dalawang matandang magkaibigan na muling nagkita, na may napakaraming taon at kwentong nakapagitan sa amin. Sa huli tinitigan niya ako sa mata at nagtanong, "Bakit ka nandito, Thomas?" Pinag-isipan ko ang aking sagot. Dahil ayoko nang mamatay na isang duwag. Inilabas ko mula sa aking lumang briefcase ang isang tumpok ng mga dokumento, mga titulo, mga sertipiko, mga kontrata. Inilatag ko ang mga ito sa kanyang mesa. Tiningnan niya ang mga ito ng mabuti habang inaayos ang kanyang salamin. Ito ang bulong niya. Ang mga ari-arian ng talyer, ang bahay, ang mga account, lahat ay nasa pangalan mo pa rin. Oo, ang sagot ko ay matatag. Hindi ko kailanman inilipat. Sinubukan ni Leo ng ilang beses pero tumanggi ako. Nag-angat ng tingin si Ramon na nagulat. Kung gayon sa legal na paraan, lahat ng ito ay sa iyo pa rin. Eksakto, sabi ko, habang sumandal ako palapit sa kanya. At gusto kong galawin ang lahat ng ito.
Natahimik si Ramon ng ilang segundo. Alam niyang ang hinihiling ko ay hindi isang simpleng transaksyon. Tinitigan niya ako, nakakunot ang noo. Tomas, may kinalaman ba ito sa anak mo? Dahan-dahan akong tumango. Oo, sa kanya at sa kung ano na siya ngayon. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang hapunan, ang mga salita, ang naipong paghamak, ang mga taon ng paglayo, ang paraan kung paano siya manipulahin ni Cynthia hanggang sa maniwala siyang ako'y isang pabigat. Habang nagsasalita ako, hindi siya sumingit kahit isang beses. Nakikinig lang siya nang may katahimikan na tanging mga taong nakakita na ng napakaraming parehong kwento ang nagtataglay. Nang matapos ako, bumuntong hininga siya. Hindi kita masisisi sa nararamdaman mo, sabi niya. Pero sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gusto ko siyang iwanan ng wala, sagot ko ng walang panginginig. Pero hindi dahil sa galit, Ramon, dahil sa isang aral. Gusto kong maintindihan niya na ang respeto ay hindi nabibili, na ang pera ay hindi magliligtas sa kanya, na ang taong humahamak sa kanyang pinagmulan ay nakatadhanang maiwanang walang anino. Pinagmasdan ako ni Ramon ng tahimik. Ang kanyang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Malaki ang binabalak mo, Tomas, at ito'y pinal na. Kapag ginawa mo ito, wala nang atrasan. Ayoko nang umatras, sabi ko nang may kapanatagan. Napakarami ko ng hakbang na ginawa papunta sa katahimikan. Dahan-dahan siyang tumango, nauunawaan na ang aking desisyon ay buo na. Sige, sabi niya sa wakas, kung gayon, gawin natin ito sa tamang paraan. Hindi ka mag-iiwan ng bakas ng legal na hinanakit, tanging katotohanan lang. At kinuha niya ang kanyang pluma. Kinugol namin ang ilang oras sa pagrepaso ng mga dokumento, pagpirma ng mga papeles, at pag-aayos ng mga detalye. Lahat ay kailangang gawin ng tahimik nang hindi nakakakuha ng atensyon. Si Ramon ay metikuloso, gaya ng dati. Ipinaliwanag niya na aayusin namin muli ang aking mga ari-arian sa ilalim ng isang bagong administrasyon na mag-iiwan kay Leo sa labas ng anumang access. Isang trust fund, isang legal na instrumento na magpoprotekta sa yaman para sa mga tamang tao. Nang matapos kami, inalok niya ako ng kape. Hindi ko alam kung magdudulot ito sa iyo ng kapayapaan, sabi niya, pero kahit papaano, ibabalik nito sa iyo ang kontrol. Ngumiti ako ng pagod. Sa edad na ito, kaibigan, hindi na kontrol ang hinahanap ng isang tao, kundi respeto. Lumabas ako sa kanyang opisina na may magulong kaluluwa, ngunit mas gumaan. Malamig ang ihip ng hangin ng hapon, pero hindi ko ito ininda. Naglakad ako ng dahan-dahan sa abenida. Pinagmamasdan ang mga taong dumaraan. Iniisip ang mga mangyayari. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi ako nakaramdam ng takot. Nakaramdam ako ng layunin. Nang gabing iyon, pag-uwi ko sa bahay, naupo ako sa harap ng tumigas ng cake mula sa aking kaarawan at sinindihan ko muli ang kandila. Ang apoy ay kumislap na sumasalamin sa aking mga mata. Alam mo na, bulong ko, ang hiling ko ay natupad na. At habang ang kandila ay dahan-dahang nauupos, ang apoy nito ay nagbigay liwanag sa mukha ng isang taong sa wakas ay nagpasyang muling mabuhay. Hindi ko kailanman naramdaman ang paggalaw ng oras na ganito kabagal. Bawat pagsikat ng araw ay tila mas mahaba kaysa sa nauna na parabang ang mga araw ay sinasadyang maghila. Pinipilit akong pag-isipan ng paulit-ulit ang lahat ng aking napagpasyahan. Pero hindi ako nagsisisi. Wala na. Ang desisyon ay nabuo na. At sa aking kalooban wala nang natitirang bakas ng pag-aalinlangan. Sa edad na 63, natutunan ng isang tao na ang hustisya ay hindi laging nagmumula sa mga hukom, kundi mula sa isang kaluluwang pagod ng manahimik at nagpasyang magsalita. Sa mga sumunod na araw, nagpanggap akong normal. Tinawagan ko si Leo na parang walang nangyari. Tinanong ko siya tungkol sa mga bata sa trabaho. Noong una malayo siya gaya ng dati pero unti-unti bumaba ang kanyang depensa. Ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa isang bagong negosyo, isang puhunan sa real estate na binabalak niyang gawin sa tulong ng kanyang biyenan. Nabanggit niya na kailangan niya ng paunang kapital, marahil ay mga 5 milyong piso.
para masimulan ang proyekto. At pagkatapos, idinagdag niya na may tono ng katiyakan, pero ayos lang tay. Balang araw mapupunta rin naman sa akin ang bahay at ang lupa ng talyer. Iyon na ang magiging panghuling tulak para lumago ang negosyo. Pinakinggan ko siya ng may pasensya habang ang kape ay lumalamig sa pagitan ng aking mga kamay. Hindi ako sumingit. Hindi ko sinabi sa kanya na ang mga ari-ariang iyon ay wala na sa kanyang abot tanaw. Ngumiti lang ako at tumango na parang isang taong nakikinig sa isang estranghero na nagsasalita tungkol sa isang hinaharap na hindi sa kanya. Nang hapong iyon, bumalik ako sa opisina ni Ramon. Napirmahan na namin ang mga pangunahing dokumento, ngunit may mga mas pinong detalye pa na kailangan. Ang mga paggalaw sa bangko, ang muling pagtatalaga ng mga shares, at ang legal na proteksyon ng aking testamento. Lahat ay dapat gawin ng may pag-iingat nang hindi nag-aalerto sa sinuman. Sinalubong ako ni Ramon na may pagod na kilos, ngunit may parehong katatagan gaya ng dati. Sigurado ka pa bang gusto mong ituloy ito, Tomas? Tanong niya habang sinusuri ang mga folder. Mas sigurado kaysa dati, sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Ang anak ko ay hindi na aking anak. Siya ay isang estranghero na nagdadala ng aking apelyido. Naiintindihan ko, sabi niya habang hinihinaan ang kanyang boses. Pero ang gagawin mo ay hindi lang siya ang maaapektuhan, pati na rin ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa. Alam ko, sabat ko, pero makukuha nila ang nararapat sa kanila, ang isang halimbawa na ang respeto ay hindi hinihingi, ito ay pinaghihirapan. Tumango si Ramon at nagsimulang magsulat. Ang mga papel ay nagpatong-patong sa mesa. Pinirmahan ko ang isa-isa ng hindi nanginginig. Sa bawat pirma, naramdaman kong isang piraso ng aking pasan ay natatanggal. Hindi ito galit ang gumagabay sa akin, ito ay paglaya. Sa loob ng maraming taon, pinasan ko ang bigat ng isang pagmamahal na walang pasasalamat at ngayon, sa wakas, binibitawan ko na ito. Nang matapos kami, iniabot niya sa akin ang isang kopya ng bawat dokumento. Tapos na, sabi niya, mula sa sandaling ito, si Leo ay legal nang hindi kasama sa lahat ng pag-aari mo. Lahat ay mapupunta sa isang trust fund at ang mga benepisyaryo ay ang mga taong pipiliin mo. Tiningnan ko siya na may mamasamasang mata ngunit matatag. Kung gayon, gusto kong ang mga benepisyaryo ay ang aking mga apo, si Nico at si Migs. Tiningnan ako ni Ramon ng tahimik. Marahil ay naunawaan niyang ang aking ginagawa ay hindi laban sa aking dugo, kundi laban sa kayabangan. Pinuno ko ang mga sumunod na araw sa pag-aayos ng aking buhay. Ibinenta ko ang kotse, isinara ang ilang maliliit na account at isinara ko na rin ang talyer. Walang nakaintindi sa aking mga desisyon. Ang mga kapitbahay ay tumitingin sa akin na may pagtataka, ang iba ay may awa, iniisip na ako'y nawawala na sa aking sarili. Pero alam ko ang aking ginagawa. Bawat kahon na aking pinupuno, bawat pirma na aking inilalagda, ay isang pahinang isinasara ko ng may determinasyon. Isang Biyernes, biglang dumating si Leo nang walang pasabi. Kumatok siya sa pinto ng talyer, marahil dahil sa nakasanayan o marahil dahil sa isang kutob. Binuksan ko ng may pag-iingat. Anong ginagawa mo dito, Tay? Sabi niya sa kanyang karaniwang tono. Mapanukso. Akala ko ba retirado ka na sa lahat? Iyon ang sinusubukan ko, sagot ko ng mahinahon. Pumasok siya ng walang paalam, tumitingin sa paligid. Nako, mukha na itong museo. Ibinebenta mo ba? Oo. Kanino? Sa isang taong alam pa kung ano ang ibig sabihin ng magtrabaho gamit ang mga kamay. Tumawa si Leo, isang tuyong tawa, mayabang. Walang nagbabayad para sa mga alaala, Tay. Ang gusto ng mga tao ay resulta. Ikaw na ang nagsabi, sagot ko, at ang mga resulta ay malapit nang dumating. Hindi na siya nangulit. Umalis siya na may parehong paghamak gaya ng kanyang pagdating, hindi napapansin na iyon na ang huling araw na makikita niya ang talyer na nakatayo. Kinabukasan, pinirmahan ko ang pinal na pagbebenta. Isang batang artesano ang bumili nito, na nagpaalala sa akin noong ako'y bata pa. Kinugol ko ang katapusan ng linggo sa paghahanda ng isang pananghalian ng pamilya, hindi dahil sa pagmamahal, kundi para sa isang pagtatapos.
Gusto kong makita ang kanilang mga mukha ng magkakasama sa huling pagkakataon bago ko ipakita sa kanila kung ano talaga ang aking binuo sa katahimikan. Personal akong namalengke, alak, karne, bagong lutong tinapay. Inilagay ko ang mga sariwang bulaklak sa mesa at sa gitna ang lumang kandila mula sa aking kaarawan. Gusto kong naroon ito isang tahimik na saksi sa mangyayari. Nang matapos kong ayusin ang lahat, tiningnan ko ang aking sarili sa salamin sa silid kainan. Nakita ko ang isang ibang tao, hindi na isang biktima, hindi na isang amang nasasaktan, kundi isang taong natutong magsabi ng tama na nang hindi itinataas ang kanyang boses. Ngumiti ako sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Nang gabing iyon, nagsulat ako ng isang liham. Hindi ito mahaba, ngunit ito'y pinal. Dito, walang mga panunumbat o luha. Tanging isang katotohanan na isinulat ng may kalmado. Anak, sinulat ko, ang mga ari-arian ay maaring ipamana, ngunit ang dignidad ay pinaghihirapan. Iniwan mo ako ng walang pamilya, ngunit hindi mo ako iniwanang walang boses. Bukas, malalaman mo kung sino talaga ako. Tiniklop ko ang liham at inilagay sa ilalim ng mantel sa hapagkainan, eksakto kung saan siya uupo. At habang ang bahay ay natutulog, naunawaan kong ang hiling na hiniling ko sa harap ng kandilang iyon ay hindi paghihiganti, ito ay paggising. Ang araw ng linggo ay sumikat ng maliwanag na may langit na napakalinis na halos parang isang panunuya. Lahat ay nakaayos ng maaga. Ang mesa ay natatakpan ng puting mantel na binurdahan ng kamay ni Isabel. Ang mga plato ay nakalinya, ang alak ay humihinga sa bote, at ang amoy ng inihaw na karne ay bumabalot sa buong bahay. Ito ay isang perpektong araw para wakasan ang kahihiyan. Habang gumagalaw ako sa paligid, sinusuri ang mga huling detalye, naramdaman kong ang aking puso ay tumitibok ng dahan-dahan na para bang alam nitong ang araw na ito ay magiging iba. Walang galit sa akin o pagkabalisa. Tanging isang kakaibang kapayapaan. Ang kalmado ng isang taong wala nang mawawala. Sa gitna ng mesa, ang lumang kandila mula sa aking kaarawan ay naghihintay na masindihan, payat, halos ubos na. Tiningnan ko ito ng may pagmamahal. Ito ang aking saksi. Ang parehong apoy na sinindihan ko noong narinig ko ang aking anak na humiling ng aking kamatayan. Ang tunog ng doorbell ay pumutol sa aking mga iniisip. Si Leo na iyon. Dumating siya kasama si Cynthia, ang kanyang asawa, at ang mga bata, nakabihis ng panglinggo, nakangiti na parang walang nangyari. Naunang pumasok si Cynthia, tumitingin sa paligid na may mayabang na kilos na hindi kailanman nawala. Nakakagulat naman na inimbita mo kami, Tomas, sabi niya, na may ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Akala namin, galit ka? Hindi, Cynthia, sagot ko ng mahinahon. Ngayon walang puwang para sa galit. Ngayon gusto ko lang magbahagi ng isang pananghalian bilang isang pamilya. Kinakamayan ako ni Leo ng walang gana. Hindi ko maiwasang mapansin na hindi man lang niya ako tiningnan sa mata. Tumakbo ang mga bata papunta sa hardin, tumatawa, hindi nauunawaan ang tensyon na lumulutang sa hangin. Sa likod nila, pumasok ang biyenan ni Leo, isang lalaking nakasuot ng mamahaling damit at may peking ngiti. Siya rin yung taong ilang taon na ang nakalipas ay sinubukang bilhin ang aking lupa para sa isang proyektong real estate. Hindi ko maiwasang makaramdam ng bahagyang pangingilabot, ang kabalintunaan ng buhay. Ang taong gustong kunin ang aking pinaghirapan ay bahagi na ngayon ng aking pamilya. Naupo kaming lahat. Ang mga pag-uusap ay mababaw, puno ng mga walang laman na parirala. Nagsalita si Cynthia tungkol sa kanilang mga bakasyon, ang biyenan tungkol sa mga puhunan, at si Leo tungkol sa kanyang magandang kinabukasan. Pinakinggan ko sila nang hindi sumisingit na parang isang taong nanonood ng isang dula na alam na niya ang katapusan. Bawat salita nila ay nagpapatunay na tama ang aking naging desisyon. Ang lahat ay handa na. Ang entablado ay nakatakda at ang kurtina ay malapit ng itaas. Nagsimula na kaming kumain.
O mas tamang sabihing sila ang kumain. Ako ay nakaupo lamang, pinagmamasdan sila na parang nanonood ng isang pelikula na alam ko na ang bawat linya. Ang bawat subo ni Cynthia ay may kasamang papuri na halatang pilit. Napakasarap ng luto mo, Tomas. Parang hindi ka tumatanda sa kusina. Ang biyenan naman ni Leo ay abala sa pagpaplano ng kung ano-anong proyekto na binabanggit ang pangalan ko na parabang kasama ako sa kanyang mga pangarap. At si Leo, abala siya sa kanyang telepono habang paminsan-minsan ay sumusubo na tila ba ang pagkain sa aking harapan ay isang obligasyon na lamang. Maya-maya, itinaas ni Leo ang kanyang kopita ng alak, isang senyas para sa lahat na tumahimik. Ngumiti siya, isang ngiting pangnegosyo. Tay, simula niya, at ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Gusto kong magbigay ng isang brindis para sa iyo. Itinaas ng lahat ang kanilang mga kupita. Tumingin siya sa akin, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa akin kundi sa kung anong nasa likod ko. Ang bahay, ang lupa, ang lahat ng bagay na inaakala niyang sa kanya. Para sa lahat ng sakripisyo mo, pagpapatuloy niya, para sa pagpapalaki sa akin. At para sa kinabukasang ibibigay mo sa amin, mabuhay ka, Tay. Sumangayon si Cynthia. Oo, Tomas, salamat sa pagtuturo sa amin ng halaga ng pagsisikap kahit na ang mga paraan mo ay medyo lumana. Nagtawanan sila, isang tawang malamig at walang kaluluwa, isang tawang tumusok sa aking puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito masakit. Isa na lamang itong hudyat. Itinaas ko rin ang aking kopita. Tinitigan ko sila, isa-isa. Salamat, Mar, sabi ko ng mahinahon. Magbrindis tayo? Oo, ngunit hindi para sa nakaraan. Magbrindis tayo para sa hinaharap. Ngumiti si Leo, puno ng kasiyahan. Eksakto, para sa kinabukasan ng pamilya. Dahan-dahan akong tumango. Oo, para sa kinabukasan. Uminom ako ng isang lagok ng alak at pagkatapos, dahan-dahan akong tumayo. Ang lahat ng mata ay nasa akin. Naglakad ako papunta sa isang lumang aparador na gawa sa Narra, isang aparador na ako mismo ang gumawa noong ikinasal kami ni Isabel. Mula rito, kinuha ko ang isang sobreng kulay kayumanggi, isang simpleng sobre, ngunit naglalaman ng bigat ng buong buhay ko. Naglakad ako pabalik sa mesa at inilagay ang sobre sa harap ni Leo. Bago tayo magpatuloy sa pagkain, sabi ko, at ang aking boses ay kalmado ngunit may bigat, gusto kong ibigay ito sa iyo. Kinuha niya ito ng may pagtataka. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Ano ito, Tay? Ang regalo mo. Binuksan niya ang sobre. Sa simula, ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkalito. Pinasa niya ang unang pahina, isang legal na dokumento. Pagkatapos ay ang pangalawa at ang pangatlo. Habang nagpapatuloy siya sa pagbabasa, ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbago. Ang pagkalito ay napalitan ng hindi paniniwala. Ang hindi paniniwala ay naging pagkabalisa, at ang pagkabalisa ay naging purong takot. Namutla siya. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Ano? Ano ang ibig sabihin nito? Tanong niya, at ang kanyang boses ay basag at nanginginig. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata at sa harap ng lahat sinabi ko ang mga salitang matagal ko ng kinimkim. Ang ibig sabihin niyan, Leo, sabi ko, at ang bawat salita ay malinaw at matatag, ay lahat ng pag-aari ko, lahat ng inaakala mong sa iyo ay hindi na sa iyo. Ang bahay na ito na nagkakahalaga ng 15 milyong piso, ang talyer na nagkakahalaga ng 10 milyon, at ang 5 milyong piso sa bangko, lahat ng iyan ay wala na sa iyong pangalan. Biglang tumayo si Cynthia, at ang kanyang upuan ay lumikha ng malakas na kalabog. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ano ang sinasabi mo? Sigaw niya. Narinig mo ako, sagot ko. Ang lahat ng iyan ay inilipat ko na sa isang trust fund, isang pondo na ang tanging makikinabang ay ang mga anak ninyo, ang mga apo ko. Ang katahimikan na bumalot sa mesa ay nakakabingi. Maging ang mga bata sa hardin ay tila tumigil sa paglalaro. Ang biyenan ni Leo ay umubo, hindi alam ang gagawin. Si Leo ay tumingin sa akin, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang halo ng galit at sakit. Hindi mo maaaring gawin ito sa akin, Tay, sabi niya,
at ang kanyang boses ay halos pabulong na. Nagawa ko na. Baliw ka na! Isa itong kabaliwan! Sigaw niya. Hindi, sagot ko. Ito ay katarungan. Hinampas ni Cynthia ang mesa gamit ang kanyang kamay. Iniwan mo kami nang wala. Mali ka, Cynthia. Iniwan ko kayo kung ano mismo ang inyong itinayo. At iyon ay wala. Tumayo si Leo at ang kanyang mukha ay puno ng galit. Pagsisisihan mo ito, matanda ka. Tumayo rin ako, ngunit may kapanatagan. Nagsisisi na ako, Leo. Sa loob ng maraming taon, nagsisi ako dahil nanahimik ako. Pero ngayon, hindi. Ngayon, wala akong pinagsisisihan. Ang lahat ay tapos na. Ang pagkain sa mesa ay lumalamig. Ang mga ngiti ay nawala. Ang mga maskara ay nalaglag. Iniwan ko sila ron, nakatulala, hindi makapaniwala sa nangyari. Bago ako tuluyang umalis sa silid, lumingon ako at sinabi, "Alam ninyo kung ano ang pinakamasakit, Leo? Hindi ang mawala ka bilang isang anak, kundi ang mapagtanto na hindi mo kailanman natutunan kung ano ang pagmamahal. Pinigyan ka ni Isabel ng pag-aaruga, pinigyan kita ng halimbawa, pero pinili mo ang kayabangan, at iyan ay ang tanging bagay na hindi ko maaaring ipamana." Lumabas ako sa hardin, isinara ang pinto at huminga ng malalim. Ang hangin ay malinis, ang kandila sa gitna ng mesa ay patuloy pa ring nagliliyab. Hindi ako natulog ng gabing iyon, hindi dahil sa konsensya kundi dahil ang katahimikan pagkatapos ng isang bagyo ay may sariling tunog, isang alingawngaw na nanunuot hanggang sa mga buto. Ang bahay ay tahimik, sobrang tahimik. Naaamoy ko pa rin ang natapong alak sa mantel, ang malamig na pagkain sa mesa, at ang pabango ni Cynthia na humalo sa usok ng kandilang tuluyan ng naubos. Iyon ang amoy ng isang katapusan. Naupo ako sa sala ng hindi binubuksan ng ilaw. Sa labas, may mga asong tumatahol sa malayo at sa loob, tanging ang tiktak ng orasan. Walang pagsisisi sa akin. Ni katiting na lungkot, ang naramdaman ko ay isang kakaibang kalmado na para bang sa wakas ay naisara ko ang isang sugat na matagal nang nakabukas. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtatagal kapag alam mong ang iyong mga desisyon ay yumanig sa mundo ng iba. 2:00 ng madaling araw, tumunog ang aking telepono, isang numerong hindi nakarehistro. Hindi ko kailangang sagutin para malaman kung sino ito. Hinayaan ko itong tumunog hanggang sa maputol ang tawag. Tumunog itong muli, 1, 2, 3 beses. Hindi ko sinagot. Pagkatapos, dumating ang mga mensahe. "Anong ginawa mo, Tay? Hindi mo kami pwedeng iwan ng ganito? Nababaliw ka na ba?" Pinasa ko ang lahat, isa-isa, nang hindi sumasagot sa anuman. Nang dumating ang huling mensahe, isang simpleng kinamumuhian kita, pinatay ko ang telepono. Iyon ang unang pagkakataon na hindi ako nasaktan sa pagbasa ng mga salitang iyon. Inabutan ako ng sikat ng araw sa parehong upuan, hawak pa rin ang basyong kopita. Pumasok ang araw sa bintana at sa sandaling iyon naisip ko si Isabel, kung ano kaya ang sasabihin niya kung nakita niya ang lahat ng nangyari. Marahil ay tatawagin niya akong matigas ang ulo, marahil ay iiyak siya, ngunit alam kong sa kaibuturan niya, maiintindihan niya dahil alam niya noon pa man na ang pagmamahal ay ipinaglalaban din. Kahit na ito'y masakit. Tanghali, isang tunog ng makina sa harap ng bahay ang pumutol sa aking kapayapaan. Sumilip ako sa bintana at nakita ko ang itim na kotse ni Cynthia. Bumaba siya mula sa sasakyan, nakasuot ng madilim na salamin at may mahigpit na panga. Naglakad siya papunta sa pinto nang walang pag-alinlangan. Nang buksan ko ang pinto, ang kanyang boses ay pumunit sa hangin. "Anong klaseng halimaw ka?" "Isang halimaw na natuto ng huli," sagot ko ng mahinahon. "Iniwan mo kami nang wala." "Walang bahay, walang pera, wala," sigaw niya. "Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa iyo?" "Wala kayong ginawa para sa akin, Cynthia," sabi ko. Habang tinititigan siya ng may kapanatagan, "Ginawa ninyo iyon para sa inyong sarili, para sa inyong imahe, para sa inyong mga party, para sa kahungkagan na pinupuno ninyo ng mga alahas." Tinitigan niya ako ng masama. Wasak na wasak si Leo, pagpapatuloy niya. Paulit-ulit niyang sinasabi na pinagtaksilan mo siya. "Traidor?" Tumawa ako ng mapait.
Ang ginawa ko ay ipaalala sa kanya kung sino ako at kung sino ang kanyang ina. Hindi gugustuhin ng asawa mo ito, Durania, na huwag mo siyang babanggitin, babala ko sa isang mahinang boses ngunit matatag. Huwag mong dungisan ang kanyang alaala. Umatras si Cynthia, nanginginig sa galit. Sa isang iglap nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa akala niyang sasaktan ko siya, kundi dahil naunawaan niyang wala na siyang kapangyarihan sa akin. Mag-iisa ka, Tomas, sabi niya, sinusubukang saktan ako. Mag-isa at makakalimutan. Hindi, Cynthia, sagot ko. Matagal na akong nag-iisa. Simula noong lumabas kayo sa pintong yan at hindi na lumingon pa. Natahimik siya ng ilang segundo. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis ng walang imik. Ang pagkalabog ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Naiwan ako roon, hindi gumagalaw, nakikinig habang ang kanyang kotse ay papalayo. Hindi ako nakaramdam ng ginhawa o pagsisisi, tanging isang malalim na pagod. Ang pagod ng isang taong nakipaglaban sa buong buhay niya para sa isang layuning walang sino man ang gustong umunawa. Lumipas ang ilang araw mula noong pananghaliang iyon na tuluyang sumira sa pundasyon ng minsang tinawag kong pamilya. Ang bahay ay nanatiling tahimik, ngunit hindi na ito isang masakit na katahimikan. Isa na itong malinis na katahimikan, walang anino ng hinanakit. Pumangon ako ng maaga, nagtimpla ng kape, binuksan ang mga bintana at hinayaang pumasok ang araw ng walang paalam. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang kalungkutan ay hindi na isang pabigat. Ito ay akin. Inakala kong hindi ko na sila muling makikita. Ni ang aking anak, ni si Cynthia, ni ang mga bata. At ang totoo, hindi ko na inaasahan. Ngunit isang Martes ng hapon, habang nagwawalis ako sa bakuran, narinig ko ang doorbell. Nang buksan ko ang pinto, natigilan ang aking puso. Hindi si Leo. Ito ay ang aking mga apo, sina Nico at Migs, bitbit ang kanilang mga backpack at may malalaking mata na puno ng pagkalito. Sa likod nila, isang batang babae, ang kanilang yaya, ang bumati sa akin na may halong paggalang at kaba. Senyor Tomas, sabi niya, pinapapunta po sila dito ng tatay nila. Mayroon daw po siyang importanteng aasikasuhin. Importante, naisip ko. Laging importante kapag kailangan ng harapin ang mga bunga ng kanyang mga gawa. Pumasok ang mga bata na tumatakbo. Matagal na panahon na mula noong huli kong narinig ang kanilang mga halakhak sa bahay na ito, kaya sa isang sandali naramdaman kong bumalik ang oras. Ang bunso, si Migs, ay huminto sa harap ng larawan ni Isabel. Siya po ba si Lola? Tanong niya habang itinuturo ang litrato. Oo, sagot ko na may bahagyang ngiti. At kamukha mo ang kanyang mga mata. Tinitigan siya ng bata ng ilang segundo na parabang sinusubukang alalahanin ang isang mukha na hindi niya kailanman nakilala. Pagkatapos, tumakbo siya papunta sa hardin at sumunod ang kanyang kapatid. Ginugol nila ang hapon sa paglalaro sa gitna ng mga tuyong dahon, tumatawa, nagpapadumi sa lupa at gumagawa ng mga kwento. Pinanood ko sila mula sa beranda na may kakaibang pakiramdam na parabang ang aking puso pagkatapos ng maraming taon na natutulog ay nagsimulang tumibok ng malakas muli. Nang mapagod sila, pinaupo ko sila sa mesa at pinigyan ng juice at tinapay tulad ng ginagawa ni Isabel kay Leo noong bata pa ito. Hindi ko ito pinlano, kusa na lang lumabas. Ang panganay, si Nico, ay tahimik na tumingin sa akin habang kumakain. Galit po sa inyo si Papa, sabi niya, na may brutal na katapatan na tanging mga bata lang ang mayroon. Dahan-dahan akong tumango. Oo, alam ko, sabi niya, tinraidor mo raw po siya. Marahil, sagot ko, ngunit minsan kailangan mong gawin ang tama kahit na hindi ito naiintindihan ng iba. Tiningnan ako ni Nico ng may pag-usisa. Pagkatapos, nang walang imik, nagpatuloy siya sa pagkain. Hindi na siya nangulit. Marahil ay mas marami siyang naunawaan kaysa sa gustong unawain ng kanyang ama. Nang bumalik ang yaya para sunduin sila sa paglubog ng araw, niyakap ako ni Migs nang walang paalam. Pwede po ba kaming bumalik? Tanong niya. Oo naman, anak. Ang bahay na ito ay laging magiging bahay ninyo. Pinanood ko silang papalayo sa daan at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon,
Ngumiti ako ng walang lungkot. Nang gabing iyon, habang nag-aayos ako ng hapag, may napansin akong kakaiba sa ilalim ng mesang kinainan ng mga bata. Isang maliit na laruang sundalo na gawa sa plastik. Marahil ay naiwan ni Migs. Dinampot ko ito. Isang maliit na bagay, walang halaga, ngunit sa mga oras na iyon, para itong isang kayamanan. Inilagay ko ito sa ibabaw ng aparador sa tabi ng lumang orasan bilang isang paalala na minsan, sa gitna ng katahimikan, mayroong buhay na muling bumisita. Kinabukasan, habang nagkakape ako sa beranda, may nakita akong isang maliit na sobre na ipinasok sa ilalim ng pinto. Hindi ito mukhang opisyal, simple lang, at medyo lukot. Dinampot ko ito at naramdaman ko ang kakaibang kaba. Isang sulat kamay ng bata ang nakasulat sa labas. Para kay Lolo Tomas, dahan-dahan kong binuksan ito. Sa loob, isang piraso ng papel mula sa isang kwaderno na may guhit sa gilid. Ang sulat ay hindi perpekto, may mga bura, ngunit bawat salita ay malinaw. Lolo Tomas, simula nito, salamat po sa pagpapatulog sa amin sa bahay ninyo kahapon. Masaya po kaming maglaro sa hardin. Si Papa po ay umiiyak kapag akala niya hindi namin siya nakikita. Hindi ko po maintindihan kung bakit kayo nag-aaway, pero gusto ko pong magbati na kayo ulit. Sabi po ni Mama, masama ka raw po. Pero hindi po ako naniniwala. Ang masasamang tao po ay hindi gumagawa ng tinapay at juice para sa mga bata. At sa dulo may isang maliit na pangungusap na halos hindi ko na mabasa dahil sa isang mantsa ng tuyong juice sa tinta. Mahal po kita, Lolo Nico. Nakatayo ako roon sa gitna ng sala, hawak ang sulat na iyon. Binasa ko ito ng paulit-ulit. Bawat salita ay parang isang patak ng ulan sa isang tuyong lupa. Naramdaman kong may nabasag sa loob ko. Hindi ito pagsisisi, hindi rin kasalanan. Ito ay pag-asa. Isang pag-asang banayad, maligamgam, na nagpaalala sa akin sa mga salita ni Isabel sa isang lumang tala na iniwan niya. Kung sakaling makalimutan ng ating anak kung sino ka, hayaan mo siyang bumagsak. Minsan, tanging ang lupa lang ang nagtuturo kung paano tumingin sa langit. Marahil, ang lupa ay nagsisimula ng tumama sa kanya. Marahil sa unang pagkakataon, si Leo ay nagsisimula ng tumingin sa itaas. Doon mga sumunod na araw ay naging iba. Pumunta ako sa hardin at tiningnan ang puno ng kalamansi. Ang tuyong sanga na minsan nang nagpakita ng senyales ng buhay, ngayon ay may mga bagong dahon na, berde at maliliit. Matagal ko itong tinitigan. Hindi ito nagkataon lang. Hindi maaari. Ang puno na inakala kong patay na ay muling nabubuhay at hindi ko maiwasang isipin na sa isang paraan ako rin. Ngunit sa kaibuturan ko, alam kong hindi pa ito tapos. Si Leo ay mayabang. Hindi siya basta-basta susuko. Maaga man or huli babalik siya para harapin ako. At kapag ginawa niya iyon, gusto kong salubungin siya ng katotohanan, hindi ng galit. Dahil sa puntong iyon, naunawaan ko na ang paghihiganti na walang layunin ay nagiging lason. Hindi ko gustong wasakin siya. Gusto kong matuto siya. Nang gabing iyon, habang nakaupo sa harap ng aking lamesa, pinuksan ko ang isang bagong kwaderno. Hindi para magsulat ng mga kwenta o dokumento. Gusto kong mag-iwan ng isang bagay na naiiba ang aking kwento. Ang mga katotohanang hindi ko kailanman sinabi. Ang mga liham na hindi ko ipinadala. Ang mga sugat na hindi ko ipinakita. Inisip ko ang mga bata. Sa araw na marahil, pagkalipas ng maraming taon, ay babasahin nila ang mga pahinang ito. Isinulat ko sa unang pahina, ito ay hindi isang kwento ng parusa, kundi ng alaala. Dahil minsan ang pagmamahal ay nangangahulugan din ng pagtuturo kung paano mawalan. Isinara ko ang kwaderno, pinatay ang ilaw at tumingin sa labas ng bintana. Sa kalangitan, isang bituin ang nagniningning ng mas maliwanag kaysa sa iba. Teresa, naisip ko, alam mo pala noon pa man na kahit ang mga nasirang ugat ay maaaring muling mamulaklak. Alam kong darating ang sandaling iyon. Hindi na kailangang maging isang manghuhula para maintindihan na ang katahimikan ni Leo ay simula lamang ng isang bagyo. Nararamdaman ko ito tulad ng pakiramdam sa hangin kapag malapit ng umulan, mabigat at puno ng kuryente. Hindi ko alam kung kailan siya darating, pero alam kong darating siya.
Ang mga taong tulad ng aking anak ay hindi kayang mawalan ng kontrol. Nangyari ito isang Huwebes ng hapon. Ang langit ay kulay abo at ang hangin ay nagpapagalaw sa mga kurtina sa silid kainan. Nakaupo ako sa tabi ng bintana nagbabasa nang marinig ko ang pamilyar na tunog ng kanyang kotse na humihinto sa harap ng bahay. Hindi ako nagmadaling magbukas. Nanatili ako kung nasaan ako, naghihintay. Ang katok sa pinto ay malakas, walang pasensya. "Tay!" sigaw ng kanyang boses. Ang boses na iyon na maraming beses na nagbigay sa akin ng mga utos na nagbabalat kayong pakiusap. "Buksan mo!" Tumayo ako ng mahinahon. Nang pihitin ko ang seradura at nakita ko siya, naramdaman kong huminto ang oras. Iba na siya. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang balbas ay hindi inahit, at malalim ang mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Isa siyang taong pagod, ngunit ang galit sa kanyang mga mata ay nananatiling buhay. Pumasok siya nang hindi naghihintay ng paanyaya, may matitigas na hakbang at mga kamaong nakakuyom. "Kaya ito pala ang gusto mo," sabi niya, nang hindi man lang bumabati. "Ang ipahiya ako sa harap ng lahat ang sirain ang buhay ko." "Wala akong sinira, Leo," sagot ko. "Tinanggal ko lang ang maskara." "Isa kang miserableng matanda, Lorania. Alam mo ba kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko para itayo ang kung anong mayroon ako? Alam ko. At alam ko rin kung gaano kadali para sa iyo na sirain kung sino ka noon." Mabilis at nerbyoso ang kanyang paghinga. Ipinadaanan niya ang isang kamay sa kanyang buhok at nagsimulang maglakad-lakad. "Wala sa sarili si Cynthia," pagpapatuloy niya. "Hinihingan ako ng paliwanag ng kanyang mga magulang. Ginigipit ako ng mga bangko. At ikaw, nakaupo ka lang dito na kalmado na parang wala kang ginawa." "Ginawa ko ang nararapat." "Nararapat na iwanan ako ng wala? Iyon ba ang sa tingin mo ay makatarungan?" "Ibinigay ko sa iyo ang lahat," sabi ko ng dahan-dahan. "Lahat ng mayroon ako, pati na ang aking oras. At isinukli mo ito sa akin ng paghamak. Huwag mong pagkamalang parusa ang katarungan." Huminto si Leo sa aking harapan. Sa isang segundo akala ko ay sasaktan niya ako, ngunit hindi niya ginawa. Tinitigan niya lang ako ng mga matang puno ng isang bagay na hindi ko matukoy, galit, lungkot, takot, o marahil hiya. "At ang mga bata?" tanong niya, at ang kanyang boses ay basag. "Ginamit mo rin sila? Isinama mo rin sila sa gitna nito?" "Hindi. Pinrotektahan ko sila," sagot ko ng may katatagan. "Wala silang kasalanan?" "Pero ikaw, meron." Natahimik siya. Pinanood ko siyang sinusubukang pigilan ang mga luha, ngunit hindi siya hinayaan ng kanyang yabang. Kilala ko siya ng husto, laging ganoon, hindi kayang umiyak sa harap ng sinuman. "Nakatanggap ako ng sulat," sabi niya sa wakas, habang hinihinaan ang kanyang boses. "Mula kay Nico, tumalon ang aking puso." "Anong sabi?" "Na mahal ka raw niya," sagot niya ng may kapaitan, "na hindi siya naniniwala sa mga sinasabi namin tungkol sa iyo, na mabuti ka raw." Hindi ako nakaimik. Ang imahe ng batang nagsusulat ng liham na iyon ay bumalik sa akin na parang isang suntok sa dibdib. "Marahil, dapat kang makinig sa iyong anak," sabi ko. "Hindi ko kailangan ng payo mula sa iyo." "Kailangan mo," sagot ko ng marahan, "dahil ang ginagawa mo sa kanila ay pareho ng ginawa mo sa akin." Tumingin sa akin si Leo, nalilito. "Anong pinagsasabi mo?" "Ang kadena," sabi ko, "ng kayabangang na ipapasa mula sa ama patungo sa anak na parang isang sumpa. Naging matigas din ako sa aking ama. Naniwala rin akong ang pagmamahal ay ipinapakita sa pamamagitan ng katahimikan at disiplina. Pero noong araw na nawala ang iyong ina, naunawaan kong ang pagmamahal ay pagsasabing, 'Kailangan kita,' at iyon ay hindi mo kailanman natutunan." Nagtiimbagang si Leo, "Hindi ko kailangan ang iyong awa." "Wala ka nito," sagot ko ng mahinahon. "Ang inaalok ko sa iyo ay katotohanan." Nanatili siyang tahimik, nakatitig sa akin. Ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ay mabigat na parang isang bato. Sa labas, patuloy pa ring umiihip ang hangin. Ang larawan ni Isabel sa dingding ay tila nakamasid sa amin, na para bang hinihintay din niya ang sandaling ito. "Bakit mo ginawa ang lahat ng ito?" tanong niya sa wakas, nang hindi sumisigaw, nang walang galit. Pagod na lamang.
Dahil hindi ko na kayang tingnan ka bilang isang estranghero, sagot ko. Kailangan kong gumawa ng isang bagay para muli kang tumingin sa aking mga mata. At sa tingin mo, sa pamamagitan nito, nagtagumpay ka? Hindi ko alam, pero kahit papaano. Ngayon, nakikinig ka na. Ibinaba ni Leo ang kanyang tingin. Sa isang iglap, tila sumuko na siya. Lumapit siya sa mesa. Nakita ang kwaderno kung saan ko isinusulat ang aking mga alaala at ipinadaanan ang kanyang mga daliri sa takip nito. Ano ito? Ang aking kwento, sagot ko, para sa iyong mga anak. Para malaman nilang ang dignidad ay ipinamamana rin. Dahan-dahan siyang tumango. Pagkatapos, iniwan niya ang kwaderno at naglakad papunta sa pinto. Hindi ko alam kung mapapatawad kita, sabi niya nang hindi lumilingon. Hindi ko rin naman iyon hinihiling sa iyo, sagot ko. Ang hiling ko lang ay maintindihan mo. Bago umalis, huminto siya sa harap ng larawan ng kanyang ina. Tinitigan niya ito ng matagal sa katahimikan at nang hindi tumitingin sa akin, may sinabi siyang halos hindi marinig. Namimiss ko na siya. Nang sumara ang pinto, naiwan akong mag-isa muli. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang katahimikan. Hindi na ito alingaw-ngaw ng isang digmaan, kundi buntong hininga ng isang pansamantalang kapayapaan. Pumunta ako sa hardin. Ang puno ng kalamansi ay patuloy na lumalago, berde, buhay. Pumutol ako ng isang maliit na sanga at inilagay sa isang baso na may tubig sa ibabaw ng mesa. Tiningnan ko ang larawan ni Isabel at bumulong, marahil, mahal, mayroon pa ring maaaring iligtas. Nang gabing iyon, bumalik muli ang katahimikan sa aking bahay. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Mayroon ng kakaiba rito. Isang uri ng hindi nakikitang ugong na sumasama sa akin habang naglalakad ako sa mga pasilyo. Hindi ito pagsisisi o ginhawa. Mas malapit ito sa nararamdaman ng isang ama kapag tumigil na siyang labanan ang hindi maiiwasan. At sa wakas, natutunan ng tingnan ang buhay kung ano talaga ito. Ilang oras nang nakaalis si Leo, ngunit ang kanyang presensya ay naroon pa rin. Ang alingawngaw ng kanyang mga yapak, ang panginginig sa kanyang boses nang banggitin niya ang kanyang ina, ang kanyang nawawalang tingin nang magpaalam siya sa larawan. Mayroon akong nakita sa kanya na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon, kahinaan. Ang parehong kahinaan na minsan kong taglay, ngunit pinilit kong ibaon dahil sa panahon, sa trabaho at sa mga pagkawala. Naupo ako sa sala, bukas ang kwaderno sa aking harapan, ang pluma sa pagitan ng aking mga daliri, at nagsimula akong magsulat nang hindi alam kung bakit. Hindi ko layuning mag-iwan ng isang aral o bigyang katwiran ang aking mga ginawa. Kailangan ko lang ilagay sa mga salita ang mga bagay na kinimkim ko sa loob ng maraming dekada. Mahal kong anak, isinulat ko, kung sakaling mabasa mo ito, gusto kong malaman mo na hindi galit ang nag-udyok sa akin kundi sakit, dahil ang pag-ibig na hindi nire-respeto ay nabubulok at ang isang amang hindi ipinagtatanggol ang kanyang sarili ay nawawala. Hindi kita gustong parusahan, Leo. Gusto ko lang ipaalala sa iyo kung sino ka bago mo makalimutan ang iyong pinagmulan. Huminto ako. Ang tunog ng isang malayong kulog ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Tumayo ako at nagpunta sa silid-tulugan. Mula sa aparador, kinuha ko ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy, isa sa mga ginagamit ni Isabel, para itago ang mga sulat at litrato. Binuksan ko ito ng may pag-iingat. Sa loob, may mga naninilaw na sobre, mga litratong itim at puti, at isang nakatuping panyo na halos wala ng amoy ng kanyang pabango. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay akong nakita na hindi ko pa nakikita dati. Isang nakasarang sobre na may pangalan ko at pangalan ni Leo na nakasulat sa kanyang letra. Matagal kong tinitigan ang sobreng iyon. Nanginginig ang aking mga kamay. Hindi ko alam kung may lakas pa ba akong basahin ito. Pero binuksan ko pa rin. Sa loob, may dalawang liham na pinaghiwalay ng isang pulang laso. Ang una ay may nakasulat na, para sa iyo, Tomas. Ang pangalawa, para kay Leo. Sinimulan ko ang sa akin. Mahal ko, sabi sa sulat, kung pinabasa mo ito nangangahulugang wala na ako sa iyong tabi.
At alam kong mas masakit iyan kaysa sa gusto mong aminin. Ngunit may hihilingin ako sa iyo. At alam kong mahirap ito. Huwag mong ikulong ang iyong sarili sa sakit. Huwag mo itong gawing katahimikan. Huwag mong turuan ang ating anak ng may takot. Dahil ang takot ay nagbabalat kayo ng pagmamahal bilang katigasan at napagkakamalan ito ng mga anak bilang pagwawalang bahala. Naramdaman ko ang isang buhol sa aking lalamunan. Nagpatuloy ako sa pagbabasa habang ang mga luha ay nagpapalabo sa aking paningin. Mamahalin ka niya sa kanyang sariling paraan at ang kanyang paraan ay hindi laging magiging katulad ng sa iyo. Ngunit kapag sinaktan ka niya, huwag mong sagutin ng isa pang sugat. Sagutin mo siya ng pasensya. Ipaalala mo sa kanya kung sino ka at kung sakaling maligaw siya, huwag mo siyang hanapin sa mga alaala. Hanapin mo siya sa mga gawa. Ang panahon ay hindi bumubura ng pagmamahal. Itinatago lamang nito. Kinailangan kong ipikit ang aking mga mata. Laging nakikita ni Isabel ang mga bagay na hindi ko nakikita. Habang ako ay nakikipaglaban para mapanatiling buo ang pamilya, nauunawaan niyang ang pagmamahal ay hindi ipinipilit. Ito ay itinatanim. Itinago ko ang kanyang sulat sa aking dibdib, sa ibabaw ng aking puso at kinuha ang pangalawa. Nagalinlangan ako ng ilang segundo bago ito buksan. Anak, sabi nito, kapag binasa mo ito, malamang ay wala na ako rito. Ngunit gusto kong alalahanin mo ang isang bagay na hindi ko nasabi sa iyo ng sapat. Mahal na mahal ka ng iyong ama, higit pa sa iyong malalaman. Hindi niya ito laging ipinapakita dahil ang trabaho, ang yabang at ang buhay ay nagpatigas sa kanya. Ngunit bawat sakripisyo na ginawa niya, bawat gabing umuwi siyang pagod, ay para sa iyo. Kung sakaling maramdaman mong masyado siyang mahigpit sa iyo, unawain mong iyon ang kanyang klasikang paraan ng pagprotekta sa iyo. At kung isang araw ay husgahan mo siya, alalahanin mong ang mga magulang ay nagkakamali rin, ngunit halos palagi mula sa pagmamahal. Kinailangan kong ipatong ang sulat sa aking mga tuhod. Ang aking mga luha ay tuloy-tuloy na bumuhos. Para bang ang boses ni Isabel ay naroon mismo, kinakausap kaming dalawa mula sa isang lugar kung saan ang pag-aaruga ay hindi namamatay. Nanatili ako sa ganoong posisyon ng ilang sandali. Sa katahimikan, hinahayaang sipsipin ng papel ang aking mga luha. Pagkatapos, maingat kong ibinalik ang parehong sulat sa orihinal na sobre at isinara itong muli. Naramdaman kong hindi ko dapat itong itago ng mag-isa. Ang sulat na iyon ay hindi lang para sa akin, para sa amin. Kinabukasan, maliwanag ang sikat ng araw na may malinis na langit na tila imposible pagkatapos ng maraming linggo ng mga ulap. Nagbihis ako ng walang pagmamadali, kinuha ang sobre at naglakad papunta sa bahay ni Leo. Bawat hakbang ko ay mabigat, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa katiyakan ng kung ano ang kinakatawan nito. Nang dumating ako, bahagyang nakabukas ang pinto. May narinig akong mga boses sa loob. Si Cynthia, ang mga bata, at ang bukas na telebisyon. Kumatok ako ng 2 beses. Nagulat si Cynthia nang buksan niya ang pinto. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Puno ng hinala. Nandito ako para makita ang aking anak, sabi ko ng mahinahon. Hindi ko hinintay ang kanyang sagot. Tinawag niya si Leo at lumitaw siya pagkaraan ng ilang segundo. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit ang kanyang tingin ay hindi na galit, kundi kapaguran. Ano na naman ang gusto mo? Tanong niya ng walang lakas. Iwanan ito sa iyo, sagot ko habang iniabot ang sobre. Galing ito sa iyong ina. Sa isang sandali, tila huminto ang hangin. Kinuha ito ni Leo na may nanginginig na mga kamay. Saan? Saan mo ito nahanap? Sa isang kahon. Itinago ko ito sa loob ng maraming taon nang hindi ko alam na naroon pala. Binasa mo? Ang para sa akin, oo. Ang para sa iyo, hindi. Dahan-dahan siyang tumango. Nang walang salita, tinitigan ko siya sa mata. Basahin mo, anak. Pero gawin mo nang mag-isa. At kapag natapos ka, huwag mo akong tawagan. Huwag mo akong hanapin. Pag-isipan mo lang kung ano ang gustong sabihin sa iyo ng iyong ina.
Tumalikod ako para umalis, ngunit bago ako lumabas, narinig ko ang kanyang boses. Tay, huminto ako. Salamat, bulong niya. Hindi ako sumagot. Tumango lang ako at lumabas sa sikat ng araw. Nang hapong iyon, bumalik ako sa bahay. Naupo ako sa hardin, sa ilalim ng puno ng kalamansi. Ang hangin ay nagpapagalaw sa mga sanga at isang sariwang amoy ang bumalot sa hangin. Ipinikit ko ang aking mga mata at naramdaman kong may isang bagay sa loob ko na umayos. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas, ngunit sa isang punto, nalaman kong nabasa na ni Leo ang sulat. Nalaman ko nang hindi niya sinasabi dahil nagbago ang ihip ng hangin at sa loob nito, tila narinig ko ang boses ni Isabel na bumubulong. Ayos na, Tomas, ayos na. Nang gabing iyon sa unang pagkakataon, nakatulog ako ng mahimbing. Hindi dahil naayos na ang lahat, kundi dahil naunawaan kong ang pagtubos ay hindi laging dumarating sa anyo ng kapatawaran. Minsan dumarating ito sa isang naninilaw na papel na isinulat ng may pagmamahal. Lumipas ang ilang araw mula noong iniwan ko ang sulat ni Isabel sa mga kamay ni Leo. Hindi ko siya nakita mula noon, hindi ko rin naman inaasahan. Ang bawat isa ay nangangailangan ng sariling panahon para harapin ang masakit at ang sa kanya alam ko ay ang katahimikan. Ngunit kahit na mayroong kakaiba sa hangin, isang pakiramdam na naiiba na parabang ang bigat ng maraming taon ay unti-unting nawawala. Naging kalmado ang mga araw. Ang araw ay pumapasok sa mga bintana ng bahay na may mas panayad na liwanag at ang puno ng kalamansi sa bakuran na minsan kong inakalang patay na ay may malilit ng bulaklak. Binilang ko sila kaninang umaga. 5. Hindi ko alam kung bakit, ngunit naramdaman kong may simbolismo ang bilang na iyon. Marahil dahil 5 taon na rin kaming hindi totoong nag-uusap kahit na nasa iisang mesa kami. Isang hapon habang nagwawalis ako sa bakuran, narinig ko ang makina ng isang kotse na humihinto sa harap ng bahay. Hindi ako agad sumilip. Ipinagpatuloy ko ang pagwawalis na parabang ang oras ay walang pagmamadali. Narinig ko ang mga yabag na papalapit, ang langit-ngit ng tarangkahan at pagkatapos ang kanyang boses. Tay, dahan-dahan akong lumingon. Naroon si Leo, walang dala sa mga kamay at may isang ekspresyon na hindi ko pa nakikita sa kanya. Wala siyang suot na Amerikana o kurbata. Isang simpleng kamiseta lang, kusot, at isang tingin na hindi ko alam kung lungkot o pagod. Hello anak, sabi ko nang walang pagkagulat, pwede ba akong pumasok? Lagi namang pwede. Dahan-dahan siyang pumasok, tumitingin sa lahat ng dako. Ang bahay ay pareho pa rin, ngunit para sa kanya, tila bago. Ipinadaanan niya ang kanyang kamay sa likod ng isang silya, hinawakan ang kwadro ng isang litrato ni Isabel, at pagkatapos ay naupo sa aking harapan sa silid kainan. Sa isang iglap, walang nagsalita sa amin. Tanging ang orasan lang ang nagmamarka ng oras. Nabasa ko na ang sulat, sabi niya. Sa wakas, tumango ako. Inaasahan ko. Hindi ko alam na ganun pala ang iniisip ni Mama. Ako rin, sagot ko. Hanggang kamakailan lang. Napatingin siya sa mesa. Sabi niya, unawain daw kita, pagpapatuloy niya sa mahinang boses, na huwag kong husgahan ang hindi ko alam. Mas matalino ang nanay mo kaysa sa akin. Sabi rin niya na humingi ako ng tawad sa iyo. Ikilaing katahimikang sumunod ay mahaba. Ang mga mata ni Leo ay mamasa-masa, ngunit hindi siya umiyak, hindi siya kailanman umiiyak. Ngunit ang buong katawan niya ay tila ginagawa iyon. Hindi ako naparito para sabihin niyon, bulong niya. Hindi pa ngayon. Hindi mo kailangang sabihin, sabi ko. May mga bagay na nauunawaan ang kaluluwa ng hindi binibigkas. Pagkatapos ng walang salita, tumayo siya at nagpunta sa hardin. Sumunod ako. Huminto siya sa harap ng puno ng kalamansi at pinagmasdan ang mga puting bulaklak na nakasabit sa mga sanga. Buhay ito, sabi niya, na halos para sa kanyang sarili. Oo, sagot ko. Minsan ang buhay ay nagbabalat kayo bilang kamatayan para lamang bumalik ng mas malakas. Iniabot ni Leo ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang isa sa mga bulaklak. Ikaw ang nagtanim nito? Tayong dalawa, ang iyong ina at ako, noong taong ipinanganak ka.
Mahina siyang ngumiti. Hindi ko iyon natatandaan. Normal lang iyon, sabi ko. Ang mga bata ay nakakalimot. Ang mga magulang ang nag-iingat. Nanatili kami roon ng ilang sandali sa katahimikan. Dahan-dahang lumulubog ang araw at ang anino ng puno ng kalamansi ay tumatakip sa bahagi ng bakuran. Tumingin si Leo sa lupa, pagkatapos ay sa akin. May dala ako, sabi niya. Bumalik siya sa kotse at bumalik na may dalang isang maliit na kuwadro. Iniabot niya ito sa akin nang hindi nagsasalita. Ito ay isang lumang litrato. Si Isabel, siya at ako sa talyer. Isang kapitbahay ang kumuha nito noong si Leo ay 8 taong gulang. Nakangiti si Isabel na ang mga kamay ay nasa aking balikat at siya, puno ng alikabok, ay may hawak na martilyong masyadong malaki para sa kanyang laki. Ang litrato ay may punit sa isang sulok, ngunit perpekto pa rin. Nakita ko sa isang kahon, sabi niya. Naisip kong dapat ay nasa iyo ito. Hindi ko alam ang sasabihin. Hinawakan ko lang ito ng may pag-iingat na para bang natatakot akong burahin ito ng hangin. Salamat anak, umiling siya ng marahan. Salamat sa iyo. At noon ko napansin ang isang bagay sa kanyang tingin. Hindi ito kapatawaran. Ito ay isang bagay na mas mahirap, mas totoo. Pag-unawa. Ang tingin na iyon na ibinibigay lamang kapag ang pag-ibig ay naiwaksi na sa yabang at nagpapakita kung ano talaga ito, hindi perpekto, pagod, ngunit buhay pa rin. Naupo kami sa ilalim ng puno ng kalamansi, hindi kami masyadong nag-usap. Hindi na kailangan. Nag-usap kami tungkol sa talyer, sa mga bata, sa trabaho. Maliliit na bagay, at kahit na simple ang mga salita, iba na ang tono. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, kinakausap ako ni Leo ng walang distansya. Hindi bilang isang matanda na kailangang pagpasensyahan, kundi bilang isang ama. Nang magsimulang lumubog ang araw, tumayo siya. Kailangan ko nang umalis, sabi niya. Kinukumusta ka ng mga bata? Sabihin mo sa kanila, hinihintay ko sila kung kailan nila gusto. Tumango siya. Naglakad siya ng ilang hakbang papunta sa pinto, ngunit bago lumabas, lumingon siya at tiningnan ako muli. Tay. Oo, alagaan mo iyan, sabi niya habang itinuturo ang puno ng kalamansi. Pangako, babalik ako para tingnan ang paglago nito. Hindi ako naghintay ng sagot, hindi ko na kailangan. Pinanood ko siyang papalayo sa daan, ang mga kamay sa bulsa, ang lakad ay mabagal, iba, at nalaman kong hindi na kailangang marinig ang isang paumanhin kung nakita ko na ito sa kanyang mga mata. Nang gabing iyon, nagsindi ako ng isang kandila at inilagay sa tabi ng litratong dinala niya. Nakangiti si Isabel, nakangiti rin si Leo. At ako, sa salamin ng kuwadro, natuklasan kong nakangiti rin pala. Minsan ang kapatawaran ay hindi sinasabi, ito ay hinihinga. At kapag dumating ito, ang tanging magagawa mo na lang ay hayaang magpahinga ang kaluluwa. Matagal na akong hindi nagmamarka ng mga araw sa kalendaryo, hindi ko na kailangan. Kapag natutunan mong mabuhay ng walang hinanakit, ang oras ay tumitigil sa pagiging isang bilang pabalik at nagiging isang tahimik na regalo. Bawat umaga, pinubuksan ko ang mga bintana, hinahayaang pumasok ang sariwang hangin at humihinga ng malalim. Ang mundo ay pareho pa rin, pero ako, hindi na. Namulaklak ang puno ng kalamansi. Nakita ko ito kanina mula sa aking upuan sa beranda, mas mataas na may mga sangang puno ng buhay. Ang mga dahon nito ay kumikinang sa sikat ng hapon, at ang mga bubuyog ay umuugong sa paligid nito. Naisip ko si Isabel, ang kanyang malumanay na boses na nagsasabing ang buhay ay laging naghahanap ng paraan upang muling isilang. Tama siya, lagi siyang tama. Sabi ng doktor, pagod na raw ang puso ko. Naniniwala ako sa kanya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa paglalakbay. Marami ng taon, maraming laban, ngunit wala akong takot. Ang kamatayan ay hindi na nakakatakot kapag natutunan mo ng magpaalam ng nakatayo. Ngayon, nagpasya akong ayusin ang ilang bagay. Inilabas ko ang mga lumang dokumento, mga litrato, mga relos na hindi ko na ginagamit. Gumawa ako ng 3 tumpok sa mesa, isa para kay Leo, isa para sa mga bata, at isa para iwan sa talyer, iyon na hindi na sa akin, ngunit kung saan pa rin
nananahan ang aking kaluluwa. Sa tumpok para kay Leo, inilagay ko ang kwaderno. Sa unang pahina, nagdagdag ako ng ilang bagong linya. Huwag mong sisihin ang iyong sarili sa pagiging huli sa pag-ibig. May mga taong inaabot ng buong buhay para makilala ito. At kahit na, sulit pa rin. Pagkatapos niyon, lumabas ako sa hardin. Naupo ako sa ilalim ng puno ng kalamansi, sa parehong lugar kung saan madalas magbasa si Isabel tuwing hapon. Ang araw ay bumabagsak na kulay ginto sa mga dahon at ang hangin ay amoy bulaklak at basang lupa. Ipinikit ko ang aking mga mata at pinakinggan ang mundo. Ang huni ng mga ibon, ang malayong tunog ng isang batang tumatawa sa kalye, ang kaluskos ng mga sanga na ginagalaw ng hangin. Iyon ang buhay na nagsasabing ang lahat ay ayos na. Nagsimula akong makaramdam ng isang matamis na pagod, iyong hindi masakit. Isinandal ko ang aking ulo sa likod ng silya at tumingin sa langit. Isang puting ulap ang dahan-dahang dumadaan. At dito, tila nakita ko ang hugis ng isang pamilyar na mukha. Si Isabel, nakangiti tulad ng huling beses ko siyang nakita. Tapos na, mahal, bulong ko. Ang ating anak ay nakauwi na. Umihip ng mas malakas ang hangin at sa isang sandali, ang mga bulaklak ng kalamansi ay nahulog sa akin na parang isang puting ulan. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaan silang takpan ako. Marahil, bukas darating si Leo. Marahil, makikita niya ang kwaderno sa mesa at babasahin ito. Marahil, uupo siya rito mismo sa ilalim ng punong ito kasama ang kanyang mga anak na tumatakbo sa paligid. Hindi ko alam. Ngunit kung gagawin niya, gusto kong maintindihan niya ang isang bagay, na ang pag-ibig, kahit masira, ay laging nag-iiwan ng mga ugat. At minsan sapat na ang isang bagong bulaklak para maalala na ang buhay ay nagpapatuloy, nagsimulang lumubog ang araw. Naramdaman ko ang init sa aking mukha. Ang aking puso ay tumitibok ng dahan-dahan, na para bang nagmamarka ng katapusan ng isang himig. Ngumiti ako. Dahil sa unang pagkakataon, hindi ko naramdaman na nag-iisa ako. At habang namamatay ang araw, naisip ko ang kandilang iyon na hinipan ko sa aking kaarawan. Iyon kung saan ko hiniling ang aking hiling. Oo, Leo, ang hiling ko ay natupad. Minsan, ang buhay ay hindi nagbibigay sa atin ng pangalawang pagkakataon, ngunit binibigyan tayo nito ng panahon. Panahon para umunawa, para magpatawad at para lumingon ng walang hinanakit. Dahil sa huli, ang mga magulang ay hindi walang hanggan at ang mga anak ay hindi laging nakakaintindi sa tamang oras. Ngunit kapag nabasag ang katahimikan, kapag dumating ang isang mahal kita pagkatapos ng maraming taon, mayroon pa rin itong parehong halaga, hindi kailanman huli, para umuwi. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa sakit, kundi tungkol sa pag-ibig. Ang pag-ibig na nabubuhay sa kabila ng mga pagkakamali, ng yabang at ng panahon. At kung may isang bagay na itinuturo sa atin ng buhay, ito ay ang kapatawaran ay hindi laging sinasabi sa salita. Minsan, sinasabi ito sa isang yakap o sa isang bulaklak na muling tumutubo kung saan dati may mga tinik. Kung ang kwentong ito ay umantig sa inyong puso, mangyaring pindutin ang like button sa video at mag-subscribe sa channel. Araw-araw nagbabahagi kami ng mga bagong kwentong puno ng damdamin, pagninilay at buhay. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na laging may pagkakataong maghilom at ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ay hindi kailanman namamatay. Magkita-kita po tayo sa susunod na kwento.